Naranasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw. Humanda kayo. Lalayo. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga Santiago. Maraming malungkot, masungit, marami ring nagsasaya, parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sakali analog ng Binondo, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Jesus Mar Joseph, maghintay kayo mga bulagsak. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ang ayoko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayoko sa mga Indio. 2 taon, nagtiis ako sa pagdildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang isang kura paroko. Mga walang hiya! Magdahan-dahan po kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo sa mga walang galang na tao na yon. Na 20 taon lumagay kayo sa San Diego at inyong iniwan. Hindi pa ba kayo natuwa sa bayang iyon? Napakasakit siguro ang pagsilyan sa isang bayang na 20 taon at nakilala ng kagaya ng damit na suot sa katawan. May pananampalataya o wala. Ang mga kura, may kalayaan o wala. Ang mga bayan, nakalarga ay nakalarga na. Sumama ang ulo sapagkat hindi tinatawag na rebensya. Ano ang nangyayari sa inyo? Ano ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag inalis ng isang kura sa libingan ang bangkay ng isang herehe, ay walang sinuman. Padre, ang general ay Vice Real Patrono. ang usapan ay nagdulot ng kaguluhan. Salamat na lamang at namagitan ang Dominiko. Dumating pang ilang tao, kasama na dito si Dr. De Espadanya at ang kanyang asawang si Doktora Doña Victorina at malugod silang binati. Igo masasabi ba niya sa akin, Ginoong Lagoa, kung ano ang pag-uugali ng may-ari ng bahay? Hindi pa apon na ipagkilala sa kanya. Si Santiago ay isang mabuting tao. Isang tao na hindi nakalikha ng pulbura. Kaya naman, Ginoong De La Roja, papaano naman siya makalilikha ng palbora na sang-ayon ng kasabihan na inimbento ng mga insect na ilang daang taon na ang nagdaan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Mga Ginoo, kinalulugod ko ipakilala ang anak ng aking nasisirang kaibigan, si Don Rafael. Sino kaya ang bisita kasama ni Kapitan Diego? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Kakarating pa lang niya galing sa Europa at aking sinalubong. Ikinalulugod ko yung lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang Gora ng San Diego. Ikinagagala ko makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Ah, mukhang nagkamali ata ako. Patawad ho, Reverensya. Kung gayon ay ikaw ang anak ng nasira na si Don Rafael, nawaray ang kasiyahan niyang napagkait sa kanilang ay mapasayo. Nung Ibarra, gusto ko po kayong makilala. Si Captain Tiago ay matalik kong kaibigan. Nakilala ko ang iyong ama. Ang pangalan ko ay si Kapitan Tino. Marami pong salamat. Kaya lang bukas na bukas ay pupunta ako sa San Diego. Sayang kung gayoy sa pagbalik na lang ninyo. Handa ng hapunan, senyor at senyora? Nagpahanda pa talaga ko ng tinola para sa iyo. Pati na matagal mo na hindi mo ito natikman. Sigrador, ipasok mo na sopas. O ikaw, dalhin mo nga yan dito. Pronto! Alam niyo ba sa lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas, ang tinola ang aking paboritas? Es may delicioso.
Patigilin nyo nga yung musika. Nakarindi sa tenga. Paiipo muna ang mga instrumento nyo. Senyor Ibarra, pitong taon ka pala nag-aral sa Europa? Matagal at hindi mas malalim ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay wala akong nakimot ang aking bayan. Kikirit di, sir? Halos 1 taon akong nawala, kaya't wala akong nakuwang balita dito. Ang San Diego, kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi kayo makapapagawa ng telegrama? Pidulin, senyor at senyora. Pero para hindi maging malungkot ating usapan, lalo na sa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang ang aking sagutin, senyor. Ano naman ang narating ninyo sa Cabaneta Nagi sa mga bansang inyong narating? Yan na bang edukasyon sa Europa? Nauumid ang mga tao para bang isang modo. Napansin ko lamang, ang kahirapan ng mamayan ng isang bayan ay katumbas ng kaunlaran nito, o di kaya'y ang kaunlaran nito. Yan na ba natutunan mo? Ang tagal mong ginugol ang sarili mo sa Europa. Wala ka na bang ibang natatandaan bukod doon? Noon pa man ay ganyan siya maglambing. Mula pa kami ay musmus pa lamang. Ay nako, tanggapin ang aking sinseryo. Paumanhin. Stanza, ipapatuloy pa natin ang hapunan. Maupo ka muna iyo. Hindi na po, tiyo. Huwag ka munang umalis. Darating na si Maria Clara. Mukhang galit na ang Kylie. Bukas na lamang. Ibarra'y lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng Binondo. Nagpatuloy siya sa daang sakristarya. Naroon ang mga insek na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili sa punong kahoy. Diyos ko! Umagang ito ay parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Iingat kayo sa mga lihim niyong kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad ninyo si Warikoy. Naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako kahit ang aking ama na mga lihim na kaaway. Tadong kapanatagan ay maaaring magdulot sa ating ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong ama na si Don Rafael Ibarra, hindi pa rin ako makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ang dahilan kung bakit nag-alinlangan si Kapitan Tiago na magsabi sa aking mga kaalaman sa aking ama. Ngunit bakit siya nakakulong sa piitan? Ano ba ang naging kasalanan niya? Ay aksidente niyang napatay ang Espanyol na manggolitor. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang balok na bilangguan ng bansang ito ay matuturing ng kabayanihan. Tawad po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari sa kabayanihan. Muchas gracias, Teniente, sa pamahagi ng kaalaman sa aking ama. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tenyente habang sumasakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lola sa bayan ng San Diego at Maynila. May isang mayamang negosyante na kilala sa pangalang Kapitan Tiago. Siya ay mapagbigay, mapagparaya at itinuturing na banal ng mga tao dahil sa kanyang malapit na ugnayan sa mga praile. Mahal na Berhen at mga santos, ako po ay isang hamak na lingkod ninyo. Sana'y maging maayos ang pagdating ni Crisostomo Ibarra. Kapitan, Kapitan, narinig ko pong dumating na si Ginoong Ibarra mula sa Europa. Balita ko'y malaki ang kanyang ipinagbago. Tama ka, Tia Isabel. Matagal ko na siyang hinintay. Si Ibarra ay isang mabuting binata at nais kong ipakasal siya kay Maria Clara upang mapanatiling ang magandang relasyon namin sa kanyang ama. Sa gabi, sa hapagkainan, kasama sina Padre Damaso at Padre Sibayla. Kapitan Tiago, huwag mong kalilimutan na ang ikinabubuti ng iyong kaluluwa
ay nasa pagsunod ng simbahan. Damaso, alam niyo naman ng lahat ng gusto niyo ay aking sinusunod. Kahit ano pang utos sa simbahan ay aking tutuparin. Kapitan, balita ko yung nais mo ipakasal si Maria Clara at Ibarra. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Hindi. Hindi dapat. Hindi dapat ipakasal si Maria Clara kay Ibarra. Hindi siya pagkakatiwalaan. Pero, ama siya ng aking anak. Hindi ba pwede na ipagpatuloy namin ang kanilang pagkaibigan? Hindi ko ito mapapayagan. Kapitan, bakit hinayaan mo ang mga friendly na diktahan ang iyong buhay? Dahil sila yung makapangyarihan kay Isabel, mabuti pang sumunod tayo kaysa mapakamo. Sa isang bahay, makitang nakaupo si Maria Clara sa isang silyon malapit sa bintana. Tila may hinihintay siyang bisita. Mahabang panahon na, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkatinag? Sa kanyang pag-aabang, may dumating na kalesang pumaras sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko bang makausap si Maria Clara? Ay, nandito sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at dumating ka sa aming tahanan. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko bang makausap ang iyong anak? Jesus mo, ang tagal mo nawala, paano yung paglalakbay? Maria Clara, hindi ko kayang ilarawan ang lungkot ng pagkawala ng aking ama. Ngunit ang pagbabalik ko ay may kasamang paninindigan. Nag-usap ng matagal sina Ibarra at Maria Clara tungkol sa mga pangyayari noong siya ay nasa Europa. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Padre Damaso. Puerto Diaz, Isabel. Puerto Diaz, Maria Clara. Maria Clara, wala man lang kayong bati sa isang paring nagpalaki sa inyo. Pupunta po kami kay Dr. Padre. Kukunin ko lang ang aking mga gamit. Ibarra, may nais akong sabihin sa iyo. Tandaan mo, hindi ka nais sa buhay na aking inaanak. Padre, wala po kayong karapatan humadlang sa aming kaligayahan. Padre, alam niyo po na matagal nang may pangako sina Ibarra at Maria Clara sa isa't isa. Hindi ko papayagan. Mas mabuting lumayo si Ibarra sa aking inaanak. Tagpo si Crisostomo Ibarra at Elias upang may pag-uusapan. Sa isang kuweba, May nais akong pag-usapan sa iyo. Isang pangarap na matagal ko nang gustong maisakatuparan. Ano iyon, Elias? Gusto kong magtayo ng isang paaralan para sa mahirap na bata. Maraming kabataan ang walang oportunidad na makapag-aral. Magandang idea, Elias. Matagal ko nang naisip ang bagay na iyan. Nais kong makatulong sa bayan. Nais kong burahin ang kamangmangan at bigyan ng bagong pag-asa ang ating kababayan. habang nagsasalita si Ibarra, isang simoy ng hangin ang pumasok sa kuweba. Animoy isang babala o paalala ng mga panganib na maaaring niyang harapin sa kanyang mga plano. Ibarra, hindi magiging madali ito. Marami tayong haharapin. Ang mga simbahan, ang mga makapangyarihan, ang mga tutol sa pagbabago. Handa ka bang harapin ang mga panganib? Pang makatulong sa ating bayan, hindi ako mag-atubaling ipaglaban ito. Alam ko namang maraming hadlang. Ngunit mas matimbang ang adikain natin kaysa sa takot. Habang pinag-uusapan nila ang plano, biglang may narinig silang kaluskus sa labas ng kuweba. Napalingon silang dalawa. Tila nag-aalalang may ibang nakikinig sa kanilang pag-uusap. O yata sa labas. Dapat tayong mag-ingat, Ibarra. Kung sino man siya, kailangan nating malaman kung kaibigan o kaaway. Marahil wala lang iyon. Ngunit kailangan natin maging... Oo, Elias. At simula ngayon, titiyakin kong magiging maingat ako. Hindi ko hayaan mabigo tayo. Isang pangako ang kanilang binitawan. Ang pangakong ipinaglalaban ang kinabukasan ng kanilang bayan. Kahit nakapalit nito ay panganib at sakripisyo. Saan kayo pupunta? Sa bateryo po para kunin ang aking mga gamit.
Tignan natin kung sinong masusunod. Tignan natin. Baka may gagawing sermon at kabisa. Sumakay na tayo, Maria Clara, at gagabihin pa tayo. Nakaupo sa isang malaking silyon ang isang matandang paring payat, naninilaw-nilaw gaya ng mga santong ipininta ni Rivera. Naawa siyang pinagmasdan ni Padre Sibayla na nakahalo kip-kip sa ilalim ng kagalang-galang na kalmen ni Santo Domingo. At anong pasya mo dito? Ang mamatay, ang mayroon pang bang nanalabi, kundi yun na lamang. Malaki aking pinaghihirap, pero marami aking pinaghihirap. Punta ako dito para kausapin kayo tungkol sa ipinapagawa niyo sa akin. At ano yun, Padre Sibayla? Ano sa akala mo? Nagsimula agad ang kalabanan kagabi. Agad-agad? At sa paano? Isang formal na pagpupulong o panayam, ang isang general o pare ay nakibahagi para sa maigting na talakayan. Nabalita na hindi ka pumunta sa palasyo ng Malacanang, ngunit alam ng general na nagoon ka. Mali ang mga ulat, ang mga payagan. Ang mga bayagan na nagbibigay ng akal sa mag-aaral, nagkikwento sila sa kumita at Padre Damaso. Napakaraming chismis at makalat ito ng gusto. Sinubukan kong itama ang kamalian ko. Ang general at padre, wala silang pinagkasusunduan. Ang mga parang probinsyano ay sumusuway sa utos. Sir, nag-aalala po ako sa mga tao. Kung hindi sila masaya, Kung hindi mapatahimik ang bansang ito, mag-aalala sila. Ngunit ang bawat bayan ay may kanya-kanya problema. Gaway natin ang ginagawa ng iba. Noong nabubuhay pa si Don Rafael ay hindi naghari-harian kahit siya ang pinakamayaman dahil sa malaking lupain at may utang na loob sa kanya ang halos lahat ng tao doon. Si Kapitan ay hindi pwedeng mangyari. Siya ang sumusunod, hindi siya nagagalit kanino man. Siya ang nakakagalitan, hindi naguutos, siya ang inuutusan. Ang San Diego ay para ring isang Roma. Ang San Diego ay walang kakaiba kundi ang pangyayari sa Roma. Ay may mga monumentong marmol at mga koliseo. At ang San Diego ay may mga monumentong sawali at sa bungang pawid. mas mabuti nang sumunod tayo sa mga pare at mga opisyal. Sila ang may kapangyarihan, hindi tayo. Hindi nila alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng simbahan. Ang may takot sa Diyos ay takot din sa Koga. Hindi ako na natatakot sa simbahan. Ang batas ay sa aking kamay. At sino mang lumabag sa akin ay paparusahan ko. Ang mga Indio, laging sunod-sunuran. Isa man lang sa inyong lahat, walang kusang lumaban. Dapat ako mag-ingat, si Padre Salve ay lagi nagmamatsag. Sa sementeryo ng San Diego, sa araw ng mga patay, dalawin natin ang libing. Mga namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Pabasa amin ang kaharian mo. Sundin ang utos mo dito sa lupa para lang sa namin. At bigyan mo kami sa lahat ng sinasabi. Huwag mo kainin lahat. Tirhan mo kami ng konti, honey. Dalawang tao ang gumawa ng isang hukay sa tabi ng pader na ibig gumuho. Hoy! Hindi kaya mainam na sa ibang lugar na tayo maghukay bago pa ito? Pareho lang ang luma ng lahat ng yan. Hindi na ako makatagal. Yung binali mong buto, nagdodrago pa. At ang mga buhok na iyan, Napakasilan mo naman. Kung mukha pa kitang humukay ng isang bangkay na dadalawang araw pa lang na libing, labi na at magaling. Bakit? Malay ko, inuutos lang to sa akin. sino nag-utos sa iyo? Para kang Kastilang sipil, ganyan din ang kanilang tanong. Ano ang nangyari sa bangkay? Diablo, para kang talagang Kastilang sibil, ganyan din ang kanilang tanong.
Ang libingan ay unti-unting napupuno ng mga babae at lalaking nakaluluksa. Ang iba naman ay may mga butas na kinalalagyan ng kanilang mga kamag-anak ay nagsisindi ng mga kandila at mataimtim na nagdarasal. Isang matandang lalaki, pinuntahan niya ang bunto ng mga bungo. Hoy, alam mo ba kung saan naroon ang isang maganda at maputing bunga na parang laman ng iyong husbong buhang itim? Bumaba ng sasakyan si Ibarra kasunod sa isang matandang katulong. Ang aking sakit at mga gawain ay nakapigil sa aking bumalik. Ang sabi ni Kapitan Tiago ay siya na ang nagpapagawa ng sa isang niko pero lagyan ko ng mga bulaklak at isang krus na aking gawa. Dahan-dahan ang lakad ng binata. Nilapitan nila ang sepulturero na sila ang pinakamamalas-malas. Sabi ba ninyo, sa amin, malin ang bibig na may isang puso. Isang krus na malaki. Oo nga, malaki. Ituro mo sa amin kung saan ang libingan at kung saan ang krus. Ang cross ay sinunog ko na yun at pinagutos ng pura si Padre Garote. Pero masasabi ba ninyo sa amin kung nasaan lang ang mga libingan? Dapat inyo maalala. Ang patay ay wala na riyan. At ano ang sinabi ninyo? Ilang buwan na po itinahukay sa akin ang kurang malaki. Dilipat raw po sa libingan ng mga Chino. Mula noon at itong mabigat kaya. At ikaw ay sumunod. Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko nilibing ang patay sa libingan ng mga Chino. Ano ang ginawa mo sa ama ko? Ano ang ginawa mo sa ama ko? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa inyo, ama. Wala. Wala nga. Pinatutunayan ko na sa inyo. Ang gumawa ay aking hinalinhan, si Padre Damaso. Ah, Tila masaya kayo, Don Anastasio. May balak pa yata kayong maligo. higit doon ang hinihintay ko. At kulog maaaring pumapatay ng tao. Bakit ba hindi ninyo hiniling magunaw ang mundo? Makabubuti nga ito sa lahat. Nagtungo sa simbahan si Don Sama Anastasio. ba kayo sa akin? Paghahanda ko kayo ng masarap sa hapunan ng iniuna. Kaya po kami palisina sa Kristan Niyar. Tapos na po kami ikawalo at saka kami na makakauwi. Hintayin din po namin ang sahod upang may nagastos. Ingat kayo, huwag kayo lalapit sa kapana kapag kumidlat. Lumabas sa simbahan si Don Anastasio. Hindi ba ninyo dinaramdam ano ang nangyari sa kanya? Bakit hindi? Isa ako sa 6 na taong nakipaglibing. Mabuti ang purgatorio sapagkat nalala ang mga buhay ang mga patay. Sa bayan ng San Diego, 2 batang sakristan ang nagbabantay at nag-aayos ng kampana. Sila ay sina Basilio at Crispin. Kuya, gusto ko na umuwi. Natatakot na ako. Baka bubugin na naman tayo ni si Kristan Mayor. Tisin mo lang, Crispin. Kunti na lang, matatapos din tayo. Kailangan natin magtiis para kay inay. Pero kuya, inakusahan nila akong nagnakaw ng 2 unsa. Saan ako kukuha ng ganon kalaking pera? Alam ko naman hindi mo yan magawa. Pero paano natin patutunayan ang ating sarili? Crispin! Magnanakaw kang bata ka! Saan ang pera ninakaw mo? Wala po akong ninakaw. Mahal na Ginoo. Huwag ka magsinungaling. Kung hindi mo dapat ng pera, hindi ka makakawin ng gabi. Wala po akong ninakaw. Mahal na Ginoo. Hindi po ninakaw ang kapatid ko. Kami po mahirap, ngunit hindi kaming masamang tao. Tumahimik ka kung ayaw mo matulan ang kapatid mo. Sa gabing iyon nawala si Crispin. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Piso. Ang piso ay isang linggong giliw ng aking mga anak. Isang linggong tawanan at pagkakatuwa. Ang aking naipon ng isang buwan. Isang bihisa ng aking anak na nagdadalaga na.
Ayaw mo ba silang makita? Daw sila ng konti. Ang sabi sa akin ni Matandang Tasyo, si Crispin ay mababa na sa marahil ay dala ni Basilio ang kanilang Kung gayon, ipagtago mo ako ng piso. gutom na darating at mahaba ang lakarin. Pag matindi at malinaw ang tinig ay kay Basilio. Pag madalas at walang tuto ay kay Crispin. Inay! Pagbuksan mo ko! Pagbuksan mo ko! Inay! Inay! Basilio, anak ko! Anong nangyari sa'yo? Inay! Nakatakas ako! Diyos ko! Diyos ko! Kung napalali pa ng sandali ba, patay na ako. Tulad ni Crispin. Ano? Bakit di mo si Crispin? Asan ang kapatid mo? Hindi ko na siya nakita. Inay. Hindi! Hindi! Ang bait ko si Crispin! Pinagkakaitan tayo! Pagpatawan mo, Inay. Mas mabuti kung tayo na lang tatlo. Basilio, hindi ka ba kakain? At kung hindi, mahiga na tayo. Tapos ang misa ni Padre Salve, may bulong-bulungan sa mga sakristan na ang pari ay nag-uulol o may kakaibang kilos. Kaninang umaga ay hindi mo po sa kumpisalan. Masama ang ginagawa ninyo, Manang Juana. Anikoy, lalong marami ay lalong mabuti. Pero sabihin niyo kung ano ang iyong ginagawa. Hindi ako mag-aaksaya ng isamang banal na araw. Itinatala ko ang lahat ng aking nakukuha, sapagat gusto kong malinis ang aking listahan. Ayaw kong mandaya ni madaya. Ako, sa taong ito lamang, ay nakakuha ng 4 na primaryang higit sa iyo, Manang Rufa, at 100 taong higit. Ano ba yung ginagawa yan? Dapat ilagay sa listahan ang inosensya at pakita ito poong Santo Domingo. Maglakad ng nakalubod mula sa simbahan po hanggang sa krusada. Mas mabuti ang ginawa. Anong mabuti? Hindi mabuti ang ginagawa kong pinakamainam sa lahat. Makinig muna kayo sandali at maniwala kayo. Tingnan natin. Sige nga, pakinggan natin. Nang nasa ganito ang usapan, ay siyang pagdating ni Sisa. Makakausap ko ba ang pari? May sakit. At si Crispin? Alam mo ba kung nasa na mga sakristan? Si Crispin, wala ba sa inyong bahay? Ibig niyo pa bang ipagkaila? Si Basilio ay nasa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Oo na, naiwan pero pagkatapos... Ano? Kay bubuti ng mga anak ninyo. Huwag kayong mag-iyak dito. Ginoong Ibarra, dito sa lawang salapo na rin mama. Sige, salamat. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sapagkat ako dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ang inyong ama ay napakalaki ang natulog sa akin. Kulo ang iyong namayapang ama sa aking mga pangangailangan sa pagkuturo. Noong ako'y baguhan pa lamang. Kakulangan sa mga paaralan. Sana ang mga bata na magbasa ng malakas, kaya naman naglilikato ng matinding ingay sa kapatid. Dahil doon nakatikim ng sigaw, palo, mura, mula kay Padre. Kakalungkot man sabihin, ngunit ang mga magulang ay sumang-ayon kay Padre tungkol sa pagpalo bilang pipinong paraan para magtulungan ng bata. Huwag kang mag-alala. Ako yung may panig ng mayor sa pagpatulong at tulungan.
Babanggitin ko lahat ang ating mga pinag-uusapan. Sige, mauna na ako. Paalam, kaibigan. Naglakad si Ibarra patungong simbahan. Ang sabi ninyo ay sinakluluhan ng aking ama ang mga batang mahihirap. At ano ngayon? Ngayon ay ginagawa nila ang mga gawa at sumusulay sila kung kailangan. At ano ang dahilan? Ang dahilan ay nasa kanilang gula-gulanit na damit at tinging nahihiya. Ilang bata mayroon kayo ngayon? Mahigpit sa 200 ang nasa listahan at sa eskwelahan 25. Ang guro sa paralan ay malungkot na ngumiti. Hindi ko dapat ikahiya ang pagkukwento ng aking pinamukong kapihan. Kahit sino man ang lumagay sa lugar kung ganoon din ang gagawin. Nagdadala ako sa inuugali ng kapitan. Meron itong binabalak sa paraan para ilagay sa dulo ang pagtatalo tungkol sa mga gastusin. Aalahanin ninyong lalabing isang araw na lamang ang malalabi sa atin. At naglagi sa kumbento para makipag-alam sa purong may sakit. Palagay ko hindi mangyayari. Ako ang magharap sa plano ng matatanda. Bakit? Ano ang sabi niyo? Ganito, kung ako ang unang magsasalita ay iharal ko ang mga plano ng ating mga kalaban. At ang sa atin, Kayo ang bahalang magharap. hindi mahalaga, handa na ang lahat, huwag lang sanang magtagumpay ang balak ng mga matatanda. Makinig kayo. Kaninang umaga ay nagkita kami ni Matandang Tasyo. Ngayon, Malaki pa ang galit sa iyo ng mga kalaban mo kaysa mga balak mo. pero Kaya't imumungkahi ko sa balak ng ating mga kalaban at dagdagan ko pa ng sobra-sobra hanggang maging kakatuwa. Ginoo, nangasa kong anilahan yung lahat sa pulong na ito. Ilaraos natin ang pista ng ating pinakasing si San Diego sa itabusin ng buwan na ito. magsabi ka sa amin ng totoo. At kung hindi, itatali ka dun sa puno na iyon at bibigyan ng 2 putok. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Saan ba ang perang inauwi ng mga anak mo kagabi? Ang pera? Huwag magpakaila sa amin, sapagkat lalo pang masama ang mangyayari sa iyo. Nandito kami para uli ang mga anak mo. Nakatakas sa amin ang malaki. Nasaan mo tinago ang maliit? Ginoo, matagal ko nang hindi nakikita ang aking anak na si Crispin. Akala ko'y makikita ko na siya kaninang umaga sa kumbento pero do'y walang nasabi sa akin kundi Siya! Ibigay mo sa amin ang pera at pababayan ka na namin. Ginoo, ang mga anak ko hindi magnanakaw kahit nagugutom kami. Dagi kami magtiis sa gutom. Walang inauwi ni isang kwarta sa akin si Basilio. Ganoon. Sumama ka sa amin. Bahala na lumitaw ang mga anak mo at isauli ang mga pera. Sumama ka sa amin. Awa kayo sa akin. Napakahirap ko lang. Wala akong ginto ni alahas na maibigay ko sa inyo. Kinuha niyo ang tangi kong ari. Tumayo ka. Lakad. Sasama ka. At pag hindi ka sumama sa amin, sa mabuti ay tatalian ka namin. Gusto mo ba magpahinga sandali? Tumayo ka at lalakad tayo ulit. Nasa bayan na tayo. Saan niyo nahuli? At ang pera? Ay!
Inuulit ng alingawngaw ang kanyang sigaw. Tatawag na muli. Ang kanyang mga mata ay kakila-kilabot at susuling-suling paminsan-minsan. At dito nagtatapos. Kayang baguhin ang nakalipas.